at may mga darating pa pong mga testigo, no, sa mga darating na araw para po pabulaanan yung mga ibinibintang doon sa ating mga law enforcers at of course sa ating pong pamahalaan. Ang panimula po, banggitin ko na, ito pong operasyon na ito ay bunsod ng mahigit, kundi po nagkakamali, mahigit 40 warrants, search warrants, no, na nanggaling po sa mga iba't ibang mga korte po dito sa ating bansa. At ito pong mga search warrants na ito ay nung pinatupad ay after the operations ay nakakuha po, no, ang ating mga otoridad, kung di ako nagkakamali, ay mahigit 30 o 33 or 4 na mga barel, no? At samut-saring mga explosives, mga mahigit 10 o 14. Pero para po malaman ninyo lahat ng detalye tungkol dito sa naganap na simultaneous anti-crime law enforcement operations, makasama po natin walang iba ngayong hapon si Police Brigadier General Idil Brandy Usana. Siya po ang spokesman ng Philippine National Police. Nang sa ganon ay mabigyan tayo ng kumpletong detalye hinggil nga po dito sa naganap na legitimate operations po na ito. So yun po, at mamaya maririnig din po natin ang ating mga kasama pang ibang opisyal ng ating pamahalaan para magbigay naman ng iba't ibang perspektiba tungkol sa pangyayaring ito. Hindi lang po ito sumasaklaw sa legalidad, ito po ay may matinding background din po, no? Bibigyan din po namin kayo ng matibay na konteksto at perspektiba mula naman sa mga kumilos sa loob ng naturang komunistang teroristang grupo. So, without further ado, nandito po, no? Mika, ikaw na magpakilala kay General Usana. Yes po, maraming salamat po, Yusek Joel. Mga kababayan, gaya nga po na nabanggit ni Yusek Joel, para ibigay o ilahad sa atin ang legitimacy ng operation. Here with us this afternoon is Police Brigadier General Ildebrandi Usana. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am, at sa inyo pong mga kasamahan natin dito po sa grupong ito. Magandang hapon din po. Gusto ko lang pong magbigay ng ilang mga impormasyon para sa kapakanan ng ating mga mamayan. Una po ang mga nangyari doon po sa pag-conduct ng simultaneous anti-crime and law enforcement operations or SACLEO sa area po ng Calabarzon. Ang nakocover po nitong Calabarzon ay yung Rizal, Laguna, Batangas, Cavite at Quezon. But except for Quezon, yung ating mga tropa ay nagsagawa ng kanilang SACLEO doon po sa 4 na mga probinsya pa. Of course, this is an offshoot of the issuance of search warrants. 41 po sila lahat. Galing po sa iba-ibang mga judges in Batangas, Rizal, Cavite, and Laguna, and NCR as well. Pinangunahan po ang operation ng CIDG, kasama na po ang ilan sa mga units na naipag-coordinate po ang CIDG para maisagawa properly itong operation pong ito. Meron pong Special Action Force, meron din pong CIDG from, hindi lang NCR, but also from 4A or sa Calabarzon, pati yung ilang mga elements from Pro 4A, doon po sa lokalidad. Meron din pong coordination that was made with some military personnel dahil kailangan po malaman nila na may operation po ang mga kapulisan po doon. Kailan po ito nangyari? This happened last Sunday, March 7, 2021 from 4 a.m. to 8 a.m. Maaaring magtatanong po ang ating mga mamayan bakit ganun pong oras. Kasi doon po usually na pwede pong maisagawa successfully ang mga ganitong klaseng search warrants, no? Dahil alam po natin, kapag maliwanag na, malayo pa lang ang ating mga kapulisan, naka-uniforme po yung mga yan, baka yung mga subject of search warrant either tumakas or hindi po magbigay ng kanilang mga pag-allow sa mga pulis natin together with some disinterested people. Kasi may mga tao po na naimbitahan din doon para magsagawa ng pagtingin kung paano mangyayari po yung operation. Isa muna po natin yung barangay captain po dito. Now, yung pagsasagawa nitong mga operations po, ito dahil meron pong kailangan na
briefing. Siguro may pakikita ko rin po yung isa sa mga videos na nagpapakita na sadya talaga pong isinagawa ang operation properly. No? Siguro po sir, kung pwede po akong i-allow, ipakita ko po ang isang video para mag-manifest na itong operation po ay legitimately conducted po. Go ahead po, Sige po, General. sir. You are allowed po. Ito pong party pong ito yung nagkaroon ng actual accounting of personnel. Kasama na ho dito yung briefing, no? Ano po ang coverage ng briefing? Kasama na ho dyan ang operational procedures. Dapat alam po ng mga pulis kung paano po isasagawa yung pag-conduct ng search warrant or pag-serve ng search warrant. Of course, kasama na rin po dyan yung aspeto ng human rights. Kailangan ma-observe po ito base doon sa procedures na kailangan nilang i-observe. Secondly ho, kapag merong mga resistance or unlawful aggression coming from the other side, dapat alam po ng ating mga kapulisan yung principle of self-preservation. Merong continuum of force, no? The use of force continuum na kailangan din po nilang i-observe. Pagdating po dito sa pag-serve ng search warrant together with those interested people para malaman nila na properly ito na itinandak ng ating kapulisan sa mga different areas po. Dito po sa presence ng dalawang choppers, ang intention po ito na just in case merong kailangang i-airlift, readily po provide po ito ng PNP. We could just imagine kung ito po ay hindi legitimate na operation, wala pong deployment ng mga ganitong mga assets. At alam naman po natin, naka-record po ito sa mga registry ng ating mga units concerned with the deployment of this kind of air assets. So we can say without fear of contradiction na yung mga deployment ng ating mga troops ay naayon po sa ating mga procedures. Ang purpose po nitong choppers pong ito para masigurado na kung may mga pangangailangan ang sinumang mga individuals na eventually sa tulong po ng ating PNP, mai-airlift po sila papunta po doon sa areas of destination. In particular, kung meron man pong encounter, meron pong mag-hatid right away doon po sa hospital kung meron pong nakitang wounded din po. Ito po sir, ito po yung kinausap muna ang isang witness, yung kapitbahay po doon, kung sakali man po makatulong sila na samahan ng pulis doon po sa area para makita din po kung yung pong tao na subject of search warrant ay nandun po sa area yon. So kinausap po itong isang tao po ito na kapitbahay doon po sa isang subject po.
Ito po ang isa sa mga pagsasagawa ng inventory ng mga na-confiscate na firearms. Makikita ho natin properly receipted sila, properly labeled, at ito po ay isang bagay na magsasabi na hindi po ito planted dahil mismo yung mga tao na nandun sa loob ng pamahay ay inoobserbahan mismo yung mga isinasagawa nitong mga police natin. Ito po ang isa sa mga nakatira doon sa loob ng pamamahay. At palagay ko naman ho, makikita ho dito na kalmado at wala naman pong marahas na pamamaraan na isinagawa ang ating mga kapulisan. Ito po, kung nakikita nyo ho, properly addressed by the police, kung ano man po ang kailangang isagawa pagdating po sa inventory nitong mga seized items po. As you can see, ganito po yung nature ng mga high-powered firearms po, no? Sadya po talaga mga assault rifle din to. Kahit sino naman po, kung may ganitong firearm, maaaring kung may mahuli ang mga pulis, maaaring hindi rin pauhuli ng buhay, no? At the likelihood is, ito po ang nangyari doon sa encounters na nangyari po sa area. So, yun po yung isa sa mga video na pwede po nating i-showcase to manifest that indeed those operations carried out by our police officers were at least legitimate, notwithstanding the fact na bukod po doon sa mga nagkiklaim na ito po ay sadyang itinuturing na crackdown against the communist terrorist group. Hindi ho. We're talking about law enforcement. There were violations of law committed by a number of individuals resulting from information gathered by our police officers doon po sa mga localities. No? We have to understand that there are some residents in the different communities who really are interested to put an end to any kind of violence being committed by these individuals. And true enough, that is what we saw, marami pong mga high-powered firearms. So a total of 37 firearms, high-powered and low-powered, that were confiscated. Hindi lang po firearms, pati explosives, mga granada, mga IEDs that were also found in some of the areas. No, total of 15 confiscated. And the number of ammunition, 288, different caliber po yan. Ilan po ang mga naaresto? 6 po. Yung siyam po doon, 8 to 9, I guess, according to the CIDG, eluded the arrest, no? Prior to the arrival of our troops, tumakas na po sila, and some actually have already given information. Ito yung mga witnesses, nagsabing nakatulog po sila doon sa arrival ng ating mga kapulisan. But then again, ito pong 6 arrested, sila po ay kinasuhan na ng violation ng RA 10591, which is the Firearms and Ammunition Regulations Act, as well as RA 9516, which is also a violation of the Anti-Explosives Law. Fortunately, meron po tayong mga efforts being done now to ensure na itong mga na-aresto ay mabigyan din ng kanilang karapatan, base naman po sa procedures yun, upang makausap ng kanilang mga pamilya, at isinasaad naman to sa ating procedures. Yung nga lang, doon po sa mga nangamatay, hindi lang po nila alam bago po nangyari yung kanilang pagkamatay. Madalian po silang hinatid ng ating mga kapulisan dahil bukod po sa choppers na nag-airlift doon sa ilang mga nasugatan, naihatid po sila doon sa hospital, but unfortunately sila po ay namatay. No? Meron pong mga ambulansya na naghintay po doon sa area yon. Kung itong mga vehicular assets po natin, ambulance, pati yung
choppers ay sadya po talagang ginamit para dito po sa mga bagay nito, siguro naman po hindi maki-question ang propriety ng ating mga kapulisan na i-deploy itong mga units na to for that kind of operation. Bukod pa doon, kung ang layunin is to commit some surreptitious acts, siguro hindi po natin makikita ang ating mga kapulisan na nakasuot ng uniforme. But indeed, because they were wearing properly their uniform, makikita po dyan yung kanilang pamamaraan, how to conduct an inventory of the seized items. I guess at the least we can say without being questioned at all na ito pong operations na to were a result of the legitimacy of the operations being conducted by our police officers. Salamat po, sirs, ma'am. Maraming salamat po, Police Brigadier General Yusana, sa pagbahagi sa amin at pagbibigay ng paliwanag tungkol sa legitimacy nitong operation. Mga kababayan, nabanggit po ni Police Brigadier General Yusana na napakaraming firearms at explosives ang na-recover ng ating kapulisan mula sa mga suspects at sa kanilang isinagawang operasyon. Kaya tanong po ng marami, sino-sino nga ba itong mga suspect? Bakit mayroon silang ganun karaming mga armas? At para kwentuhan tayo tungkol sa kanilang background at ipaliwanag sa atin ang kanilang koneksyon sa Communist Terrorist Group, kasama din natin ngayong hapon si Ka Eric Almendras ng Sambayanan. Ka Eric, magandang hapon po. Hi, magandang hapon po. Thank you, Mika, and good afternoon to all the participants sa Pulong Balita Talakayan na isinasagawa po natin hinggil sa paglilinaw ng mga pangyayari at sirkumstansya at mga umiiral na kalagayan ngayon sa area ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, kung saan po isinagawa yung pagpapatupad ng mga search warrants na inisyu ng iba't ibang mga competent courts ng ating bansa. Ako po si Ka Eric, ako po si Jeffrey Celis in real life at real name. Ang Ka Eric po ay alias ko yan sa NTF-ELCAC at mas kilala po ako sa pangalan na Ka Eric. Ako po'y bahagi ng CPP, NPA, NDF sa loob po ng 2 dekada at kasama ko po ang iba't ibang mga kadre, national at regional. Kami po'y umiikot sa buong Pilipinas upang tumulong sa security and peace development efforts ng government para po matigil na at lubusang mawala sa ating bayan ang communist terrorism ng CPP, NPA, NDF. Magpaganon pa man po sa mga pangyayaring ito, mahalaga pong mailinaw yung mga importanteng bagay tungkol sa mga nangyari at naganap diyan sa Calabarzon nitong nakaraang linggo. Una po, huwag po nating kalimutan na noong December 2020, si Joma Sison at ang Central Committee ng Communist Party of the Philippines, kasama na po ang NDF at ang NPA Command dito sa Pilipinas, ay nagpalabas ng kanilang pahayag na bumubuo sila at magde-deploy na sila ng tinatawag nilang quote-unquote SPARO units or Special Partisan Regional Operations Unit, betterly known in the legal definition as assassination hit squads o murder squads ng CPP na papatay ng mga pulis, sundalo, and mga opisyal ng gobyerno, kagaya po ng mga pangunahing leaders ng NTF-ELCAC. Kasama na po kami dyan ng mga former rebels and former cadre na tumutulong na sa government upang kami po ay ma-terrorize at mapatahimik. Mula doon, malinaw po na ang directive na yan based on practice and experience ay ginagawa po yan hindi lamang ng NPA, kung hindi ng kanilang mga urban operators na tinatawag natin na mga white area cadre and white area organizations. Kung kaya po sa aming pagkikipagtalakayan ngayong araw dito sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal na mga kadre at mga underground operatives who are also similarly situated like us, na sila ay nagbalik loob at tumutulong na rin sa government. Ang mga namatay po sa actual law enforcement operations na isinagawa, kasama po ang mga naaresto. Ito sila ay bahagi ng tinatawag na Advanced Deployment Force and Advanced Unit for the Underground Support to the Armed Terrorism ng CPP, NPA, NDF na nakakalat po sa buong rehiyon ng Timog Katagalugan.
Ibig sabihin po, ang bahagi ito ng pagpapatupad ng Regional Party Committee ng STRPC or the Southern Tagalog Regional Party Committee, which is the CPP unit in charge for the military and other operations of the CPP, NPA, NDF sa buong rehiyon ng Timog Katagalugan or Region 4A. At malinaw na ang mga organisasyon na ginamit nila to cover ay the same organizations din na siyang nagko-cover sa matagal na panahon dito po sa maraming atrocities and operations ng CPP na kanilang gina-justify o binibigyan ng katuwiran upang tanggapin sa public opinion at sa media. I'm talking about the group of Karapatan, Bagong Alyansa Makabayan, Pamantik, Olalia, KMU, Umalpas. These organizations, kung saan din kami nanggaling, when we were still part of the CPP, NPA, NDF, ay ang tinatawag na above ground network operations of the CPP, NPA, NDF. But of course, hindi lahat yan ay alam ng mga kasapi nila. Ang namumuno at mga leaders nito ng mga binanggit kong organisasyon na above ground network of operations and alliances, yun ang mga kasapi ng CPP, NPA, NDF at sila din ang namumuno ng underground na gawain. While at the same time, sila din po ang nagkukunwari ng mga open organization leaders. Yan po ang aming buhay. Ang tawag namin dyan ay duplicitous character o yung karakter na doble cara. Ang mukha ay kunwari above ground legal operators and organizers, labor union operators, transport organizers, environmental activists, etc. Cover namin yon. Pero kami ay CPP din. At kami ay bahagi din ng NPA operations sa urban centers. Kasi kami ang nagpapasulpot ng mga bala, granada, detonating cord, blasting cap, explosives, ammunition, bahay, sasakyan. Ang tawag namin dyan ay advanced deployment of logistics in preparation for the execution of the order of Joma Sison and Central Committee of the Communist Party and the NPA National Command para po isagawa ang assassination operations. And don't forget po, ngayong buwan ng Marso, March 29, forthcoming po, Yusek Joel and the rest na familiar dito. Familiar kami ni Yusek Joel dyan. March 29 is the 52nd anniversary ng NPA. At kadalasan, either 1 week before or 1 week after, nagsasagawa kami ng mga coordinated terroristic activities to project a politico-military propaganda and to inflict damage tactically sa government security forces, army and police. So sa nangyari pong ito, sinasabi namin na lahat ng mga na-involved sa pagsasagawang ito ng law enforcement operations, anti-crime activity project na ginawa dyan sa Calabarzon ng PNP ay tumugma doon mismo sa paghahanda ng NPA ng kanilang atrocities, violence, at pag-commit ng mga tactical offensives as per guidance ng Central Committee. Number 2 po, malinaw din po na we have already witnesses, I think ang right now ang lumantad at handang lumantad at magsasagawa ng judicial affidavit support testimony ay 5 na mga underground cadre coming from the area of Cavite, Laguna, Batangas, and Rizal. And for the information of everyone listening and viewing us right now, Yusek Lorraine, ito ay mga direktang nakasama ng mga iilang mga namatay at iilang na aresto at wanted ngayon o nagtatago doon sa loob ng guerrilla zone during their TOD. Ang TOD is tawag niyan tour of duty. Meaning, for a minimum of 3 months to as long as a period of 1 year, kayo po ay tactically and temporarily nakadeploy sa NPA. Pero kayo ay organizer din ng labor union, organizer din ng kadamay, ng urban poor, ng environmental group, ng human rights group, ng karapatan, paralegal. Pero you are still part of the armed underground operation. For you to become more committed and to understand the need na ikaw ay tumulong at sumuporta at sumama sa armadong pagkilos ng NPA, ikaw ay binibigyan ng tinatawag na TOD or Tour of Duty. Ang shorter period niyan, Ma'am Lorraine and the rest na nandito,
sa ating talakayang balita ay immersion and then exposure. Exposure siguro mga 1 week, 2 weeks. Immersion, 2 months maximum. Above that, tour of duty yon. So, 3 or 4 sa mga namatay ay mga bahagi ng tour of duty sa armadong pagkilos ng NPA in not less than 6 months to 9 months. According to direct testimonies na isasagawa ng mga nag-volunteer ngayon na mga former CPP, NPA, NDF operatives who are part of labor radical infiltration in the industrial zones. Pero sila ay naging bahagi ng NPA temporarily for at least 9 months to 1 year in the TOD period, tour of duty. So marami dyan kilala nila. Number 4 po, or number 4 point natin, yung namatay sa Montalban o Rodriguez Rizal, ito po ang mga local CPP, NPA, NDF operatives in Kasiglahan Village. Diyan po sa Montalban Rizal na nang-agaw ng 1,600 na kabahayan na proyekto ng National Housing Authority at sila po ay bumubuo ng tinatawag na CPP Section Committee na nagre-recruit at nag-ooperate diyan sa loob ng Rizal, lalo na sa Montalban at papunta pati sa San Mateo Rizal. At hanggang sa mga portion ng Letex, Payatas, Letex, Quezon City, hanggang dito sa papuntang Marikina at pati dito sa Antipolo. So ito ay hindi ordinaryong mga individual. According to accounts of former CPP cadre na nakasama nila dito sa NPA TOD nila or tour of duty, ito ay mga dating NPA talaga na idineploy balik para palalimin pa ang pagkilos nila dyan sa Rizal area, particular sa Montalban, San Mateo, papuntang Antipolo, Taytay, and Cainta, Rizal. So ito ay malinaw din ang itong namatay na si Manny Asuncion sa Cavite ay nag-verify ka tayo sa mga kasama natin at confirmed na siya ay bahagi po ng Regional Urban Party Committee Operations or Regional White Area Operations sa buong Calabarzon. Ang kanyang assignment po ay Cavite, ang paglulunsad ng mga kampanya, alyansa at mga pagkilos upang udyukan ng mamamayan na sumama sa mga pagkilos upang mapahina ang gobyerno at mapalalim ang kanilang lihim na kilusan. Si Manny Asuncion ay matagal ng operatiba ng Urban Party Committee sa Cavite. At hindi siya ordinaryong kadre ng Communist Party, siya ang nagko-connect sa mga platoon dati ng NPA from Batangas na pumapasok sa Alfonso, Cavite at dito sa may area ng Amadeo Mendez hanggang sa boundary ng Ternate papuntang Maragondon. So yun po mga area na tinutulungan niya. Coming po ito from the areas na nakakilala sa kanya. At ang kanyang maskara ay Bayan Cavite Coordinator. Ganon din ang maskara ko noon. Nang ako po ay naka-deploy pa sa urban operations, ako ay Secretary General ng Bayan Panay at naging chairman din ng Bayan Panay at regional coordinator ng Bayan muna. Pero ako ay member ng Regional Urban Party Committee sa loob ng 5 taon bago ako i-deploy sa NPA for another 8 years. So malinaw po na ganitong pattern din ang ginagawa nila. However, ay malinaw din ang binanggit ni General Yusana ng PNP na hindi nila nilalayon na targetin itong mga organisasyon na ito. Kasi ang report na pumasok sa kanila based on the deponents and witnesses accounts for the application of search warrant, may mga lawless elements na nag-iimbak ng bala, mga baril at mga explosives in some areas. Kung kaya, nababahala din ang PNP at nang mag-verify sila ay mayroong mga reports from the barangay na may mga presensya ng mga ganitong tao na hindi naman taga roon pero palabas-pasok at nagkakaroon ng mga ginagamit na bahay. Very typical sa underground forward deployment operations sa paghahanda ng mga tactical offensives sa mga sentrong bayan at sentrong lungsod na tinatawag nilang Sparrow operations, which is actually a special assassination project against high-profile and focused targets of government leaders and military and police officers. So sa panghuli po, gusto ko lang pong banggitin na hindi pa man natatapos ang investigation and operations review and evaluation ng Philippine National Police prematurely
and premeditated nila. Kinalculate na nila ang propaganda nila. At ito'y dinala na nila sa abroad, sa international. Kung kaya kailangan talagang kaming mga former rebels, mga former CPP, NP, NDF cadre ay lumabas at tumulong sa government para may paliwanag kung ano talagang nangyaring ito. Kasi sa konteksto po ito ng pagsasagawa ng coordinated NPA offensives known as sa kanilang parlansa, Special Regional Partisan Operations. At ito po ay direktiba ng Central Committee ng Communist Party at ibinaba ito sa lahat ng Regional Party Committee including the Southern Tagalog Regional Party Committee. At dahil dyan, kapag ito ay Sparrow Operations or Special Assassination Project, malaki ang papel ng mga urban-based operators, functionaries, and underground operatives na nakabase sa mga sentrong bayan at sentrong lungsod. Similarly, ito ngayon ang circumstansyang sumusulpot at na-unfold na nanggagaling dito sa nangyaring sakleo or simultaneous anti-crime and law enforcement operations supposedly against mga kontrabando and against lawless elements, but nag-give away din ang CPP sa pamamagitan ng kanilang special propaganda attempts na in-identify pala nila na ito ay network talaga sa mga network nila. Network at operatiba ng mga gamit nila for above ground cover operations para maitago ang armed underground terroristic component ng kanilang operations sa CPP, NPA, NDF. Nonetheless, ang aking binabahagi po ay hindi ko personal lamang na mga information. Ito po ay nanggaling sa direct conference kanina na ginawa namin ng ating National Cadre Sambayanan Group sa ating Area Cadre Sambayanan Group dyan sa Calabarzon na katatapos lang before the press conference today. Maraming salamat. Maraming salamat po Ka Eric sa pagbahagi sa amin ng mga detaling ito naging mas malinaw po sa atin kung ano yung koneksyon ng mga nahuling suspect sa CTGs. Maraming salamat po muli Ka Eric. Ngayon naman po to give us the statement of the NTF-ELCAC, we have also with us today Yusek Lorraine Bado. Yusek Lorraine, magandang hapon po. Hi, magandang hapon, Mika. Magandang hapon sa tagapakinig at lahat ng nandito. Unang-una sa lahat, we applaud the law enforcers at nagawa nila ang mandato nila na protektahan at depensahan ang ating mga kababayan. Ilan ba yung ammunition? 37 firearms, may explosives, may IEDs, 488 na ammunition. Naisip ko lang, ilang inosente ang naprotektahan ng ating mga law enforcers, di ba? So I really applaud them. Parang yung katulad yung sa Cebu Rescue na yung 19 na mga indigenous na mga minors na dinala ni Eufemia Cunyamat mula Davao hanggang Cebu at halos 3 taon hindi nakita yung mga anak. Napaka-successful nun kasi hindi siya perfect. Marami things kasi na kailangan namin matutunan para ma-refine, pero 19 rescues, 19 na mga kabataan ang nauwi sa kanilang mga magulang. So it's very successful and we owe that to our law enforcers. It's the same now. Naprotektahan tayo ng ating mga law enforcers and for that, I'm very, very grateful. Ang sinasabi ng ng karapatan, NUP, at itong mga prente ng CPP, NPA, NDF, sila Arlene Brosa, sabi nila na ang ating AFP at ang PNP ay mga berdugo. Massacre daw yung nangyari. Bloody Sunday daw yon. There was no Bloody Sunday. Baka ang sinasabi ang totoo, bloody 53 years because of you guys, because of the CPP, NPA, NDF. And kung ang hangad lang nila ay pumatay, bakit pa sila kukuha ng search warrants? Napakahirap kumuha ng search warrant, di ba? Bakit pa sila, all of that, how do you get a search warrant? Kailangan may personal knowledge. At saka, I was told that a lot of the search warrants that they applied for was also denied. So why will you go through all that? Bakit mo, hindi ko tatanggapin na yung trabaho at sakripisyo ng kapulisan natin ay ganun-ganun na lang. No? Kasi totoong nagsusugal sila ng buhay nila dito. At anong klase tayong bansa
kung hindi tayo marunong kumilala ng sakripisyo na nagsasakripisyo para sa atin. Di ho ba? So, I'm just very happy that they were able to protect our citizens from terrorists, which is what they are. They're not, hindi sila aktivista. Yun ang sabi ng NUPL, di ba? Kasi gano'n naman ang modus operandi ng CPP, NPA, NDF. Plakado-plakado, kitang-kita naman, halatang-halata naman. Alam na natin kung anong ginagawa ng NUPL, karapatan na law firm ng mga CPP, NPA, NDF, di ba? So, at saka happy ako na kitang-kita din na the state mechanisms are in place. This is a vibrant democracy where we follow the rule of law. And in fact, ganito yung nangyari dito. So, I think that's all that I have to say at this point. Maybe it's a question and answer, but I'm really happy na dumating tayo dito kasi for 53 years, yun ang bloody, di ba? Kapitbahay mo na pala, nandiyan na pala yung mga firearms, hindi mo alam, di ba? Ganun, explosive. So they're not terrorists kasi nahuli sila, ang dami-dami pa ng firearms at ammunition na that can blow, that can hurt your children habang nandiyan sila, di ba? So I'd like to thank our law enforcers. Thank you very much. Maraming salamat po, Yusek Lorraine. And again, maraming salamat po sa ating mga kapulisan who initiated this operation. Now, we open the floor for questions po sa mga kapatid natin sa media na kasama natin ngayong hapon. Marapat lamang po na magpakilala muna bago ilahad ang inyong katanungan. Maaari na po tayong magbigay ng ating mga questions. To start with, habang nagpe-prepare po ang ilan sa ating mga media, meron po tayong katanungan. Ito po ay mula sa isang anonymous media partner. Posible po ba na ang Sparrow ay pumapatay din ng kapwa NPA o ibang grupo pa po ang gumagawa nito? I think Eric po can answer the question. Yes po. Yung tanong po, unmute mo. Yun po, ulit po. Posible po ba na ang Sparrow ay pumapatay din ng kapwa NPA o ibang grupo po ang gumagawa nito? Ang Sparrow po or ang NPA operatives, pumapatay sila ng mga former NPA kagaya namin. Kasi target nila kami for assassination dahil gusto nila kaming patahimikin at i-terrorize kagaya namin para hindi tumulong at sumuporta sa efforts ng government. So kami ay legitimate target nila. Pero kung sa tanong na pumapatay din ba ang mga NPA ng kapwa NPA para ibintang sa government, nangyayari po yon nung panahon ng mga 1980s hanggang 1990s. Pero sa ngayon po, iniiwasan nilang mangyari yan as a matter of program and policy and doctrine. After nagkaroon sila ng rectification o pagtutuwid sa kanilang mga ginagawa. However, hindi rin po natin yan maitatanggi na pwedeng magkaroon ng mga individual na mga tendency sa galit nila at sa kanilang desperasyon. Out of desperation, pwede silang gumawa ng mga rogue or out of the line or of their organizational policy and doctrines upang wasakin ang image ng government lamang makaganti. That is a very big possibility. But on the basis of doctrine and program and policy, after the second rectification, hindi nila yan ginagawa as policy. Pero hindi rin maiiwasan dahil mga tao ito na may emosyon at out of desperation, they may act out of the line ng kanilang organisasyon at ng mga leaders nila. Pwedeng mangyari po yan. Pero as a policy, ang primary target ay mga former NPA at mga former rebels na tumutulong at sumusuporta na sa government and mga high-profile na mga government targets coming from security sector like police and AFP. Yun po ang regular target for assassination. Itong tinatawag na mga Sparrow operations or the Special Partisan Operations Unit nila. Okay po. I guess Eric, that also answers this question, dahil meron pong isang katanungan dito. Sabi, ang Sparrow po ay isang unit ng NPA. Ano pa po ba ang pagkakaiba ng Sparrow sa NPA na may hawak rin ng armas? Ito na po ba yung naging explanation ninyo? Ang Sparrow po ay NPA yan. Ang nagsasagawa po ng Sparrow operations or partisan operations, yan ang generic term nila, partisan operations, NPA yan.
So, nanggagaling yan sa loob, sa red area, sa mga unit regular ng NPA. Tinatawag yan na partisan or special partisan operations kapag yan ay isinagawa nila sa town centers and urban centers. Kapag isinagawa nila yan sa loob ng mga kanayunan at mga baryo, away from town centers, ang tawag dyan, tactical offensive or basic TO, basic tactical offensive. Pero kapag ginawa nila yan sa area ng Metro Manila, sa mga sentrong bayan, poblasyon, sentrong lungsod, ang tawag dyan, special partisan operation. Essentially, yan ay special assassination, liquidation operation. Yun po ang pagkakaiba. Pero nonetheless, pareho pong nagsasagawa niyan NPA units. Okay po. Maraming salamat po, Ka Eric. Meron po tayo mga kaibigan sa media na nagbabakasakali kung pwede daw pong maipakita natin yung mga larawan ng mga seized firearms and explosives para mapanood at muling makita po ng ating mga kasamahan sa media. I guess this would be from Police Brigadier General Isana. Ayun. So nakikita po natin ngayon ang mga larawan ng mga firearms at explosives na nakumpiska sa naganap na operasyon sa Calabarzon. Yan. Habang naka-flash po ay babasahin na po natin ang isang katanungan. Ito po ay from Yusek Lorraine po. Ano po ba ang basa ninyo sa statement? A question for Yusek Lorraine. Ano po ba ang basa ninyo sa statement ni Vice President Leni Robredo po patungkol sa mga naganap po? Yung parehong-pareho nung kung anong sinabi ng CPP NPA fronts, ganun din yung sinabi ni Leni Robredo, di ba? Eksakto. It was a massacre. Di ba? And it came just 2 days after the president himself ordered state forces to ignore human rights and kill communist rebels and then kill them off. Diba? Yun ba yun? Yun, di ba Yes, yun? po. So, this is one reason why Leni Robredo is irrelevant. She has proven herself time and again as irrelevant and ignorant. Tama si Spokes, Harry Roque, wala siyang alam. Talagang medyo sock puppet lang talaga kung anong pinapasabi sa kanya ng mga boss niya sa Liberal Party. Hindi talaga ito lingkod bayan, itong si Leni Robredo. Unang-una sa lahat, wala naman talaga siyang alam paano naging massacre ito. She doesn't even come to us and ask. She's very irrelevant. Talagang, pero yung ang sana ko curious, at bakit eksakto yung sinasabi ni Leni Robredo sa mga prente ng CPP, NPA, NDF. 'Di ba? Ano yan eh? Ito yung pinaka-traidor na Vice President talaga ng Pilipinas. Nakikita yung mula day one, nagpapadala yan ng reports sa UN na puro kasinungalingan tungkol sa ating Pangulo. 'Di ba? Pero wala pa din. She's the least trusted and ang approval rating niya ang baba talaga. And with this thing, massacre. So anong gusto niya, 'di ba? Ang sinabi ni Pangulo sa Cagayan de Oro, kasi nandun ako noon sinabi niya, pag nasa harap mo ang NPA at may barilin mo, patayin mo. Syempre, he was just describing kung ano palang gagawin mo, duduraan mo, 'di ba? Or tatapunan mo ng bubble gum, 'di ba? Stupid talaga. So and I don't use that word lightly when I call Leni Robredo stupid. I'm basing it on things that I read about like si Hannah Arendt. It's a long story, basta yung sa Eichmann trials, yung sa kay Adolf Hitler, si Eichmann, ang excuse niya kung bakit siya nag-sign ng death sentence dun sa 6 million Jews, I was just doing my job. In other words, hindi siya nag-isip. Ganyan si Leni Robredo. And in the end, ganyan ang definition ni Hannah Arendt ng evil. Evil is stupidity, pag hindi ka nag-isip. And that is Leni Robredo. The harm that she is causing our country by being the kind of person na walang sariling paninindigan at hindi nag-iisip at isang taksil sa bayan. That is your Vice President. I'm sorry I voted for her. Sorry, Philippines. Maraming salamat po, Yusek Lorraine. Miss Moderator, brief rejoinder, 2 minutes lang. Okay, no problem po. Ka Eric? It is very alarming because it is coming as an official position
of the second highest official of the land gamit ang kanyang opisina. At abogado siya. At napaka-alarming because that can be utilized and exploited by the enemies of the state attacking the integrity and authority of our very own government, coming from the Vice President without any benefit of evidence, evaluation, investigation, and even seeing the report of the PNP on the serving of the search warrant, and even talking to the Chief PNP before issuing a statement, or even talking to the regional director doon, ano man nangyari RD dyan, issuing ng massacre kaagad. Ito ay very sweeping, very irresponsible, and alarmingly dangerous because it can trigger a more profound propaganda attack coming from the real enemies of the state na dapat yun ang kinakalaban ni Mrs. Robredo, ni Vice President, but rather, ang nangyayari, ang kanyang kinakalaban, ang sariling gobyerno. At dahil dyan, irresponsable yung magpapalabas ka ng premature statement, so irresponsible as the UN High Commissioner for Human Rights na wala ngang alam sa mga nangyayari at kaganapan sa ating bayan, basta na lang mangangalandakan ng kanilang pagsita at paghuhusga at paglapastangan sa soberanya ng ating bayan. It is very uncalled for, unprofessional, and very dangerously alarming coming from top official of the land with the Vice President at that. Thank you po. I guess thank you po, Eric. Yusek Lorraine po is trying to raise your hand. Do you want to add something po? Yes, I want to add something. So the burning question that should be answered is, why is the Vice President colluding with a designated terrorist organization? That is the question that we should ask Leni Robredo to answer. Maraming salamat po, Yusek Lorraine. I hope this message gets to her, so that she could respond to that question, to that very relevant question. And to add with what Ka Eric said po, yung paglalabas niya po ng premature statements is very dangerous, for it creates fake news po. And fake news is a really big enemy of our country as well because it divides us. Kaya naman, sana po we could address these issues. So we have another question po. I would like to read the question from our Zoom room. Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite claimed that in one case, the search warrant for an individual's house, but when operatives didn't find him there, they went to the Bayan office where the target was and roughed him up to justify the claim that he fought back. How does General Yusana and LCAC respond to this? Thank you. Again po, ulitin ko po yung tanong. Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite claimed that in one case, the search warrant for an individual's house, but when operatives didn't find him there, they went to the Bayan office where the target was and roughed him up to justify the claim that he fought back. How does General Yusana and LCAC respond to this? I guess Police Brigadier General Yusana could answer first. I'm sorry, sir, pero nakamute po ang audio natin. Hello, sir. Hello, ma'am. Yes po. Would you like me to repeat the question? Sige po, ma'am. Okay po. Okay po. Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite claimed that in one case, the search warrant for an individual's house. But when operatives didn't find him there, they went to the Bayan office where the target was and roughed him up to justify the claim that he fought back. How does General Yusana and LCAC respond to this? Ganito, from our point of view as law enforcement, kasi we are talking about yung implication po nito sa batas and the violations that come with it. Kung sa pakali po si Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite would claim na may mga certain violations that may have been committed by our police officers on the basis of what he called as pagpasok po doon sa mismo opisina ng bayan at wala po doon yung tao na subject of the search warrant. And then nagkaroon po ng mga altercations and all, and skirmishes.
palagay ko naman ho kung pwede niyang i-prove po ito sa korte, he has all the right para magsampa po ng kaso sa ating mga kapulisan. Hinikayat po namin, kahit sino po, hindi po naman natin kinokondone yung ating mga kapulisan na kung sakali man po legitimate man yung operation pero may mga lapses in the procedures, then we are more than willing to accommodate yung kanilang mga complaints. But until then, wag po tayong mag-speculate kasi we're talking about here the pieces of evidence that we have gathered. May mga batas tayo na nagiging basihan kung merong mga akusasyon ng bawat isa. Madalas po kasi nagbibigay lang sila ng mga pahayag. Some of them are default statements na sabi na planted ang evidence and all. Ito yung pinakakalat nila. But syempre from our end, ito po yung mga ebidensya na nagpapatunay na marami kaming mga na-generate na ebidensya. Kung meron din po silang ebidensya in their favor, then they can file an action against our police officers. At willing naman po ang kapulisan na mag-accommodate ng complaint coming from them. Kung di man ho sa NBI, magpunta ho sila. Pero habang wala itong mga ito, we can only say that wala rin ho naman talaga silang ebidensya. And these are all hearsay from their end. Maraming salamat po, General Yusana. Ngayon naman po, we have another question. Ano po ang masasabi natin sa akusasyon ng kalaban na ang naganap na operasyon daw ay dahil sa naging pahayag ng Pangulo na shoot to kill sa mga teroristang rebelde? Well, it was coincidence that a few days before that operation, the President made mention of, he mentioned himself na yung kung shoot to kill ay kailangang isagawa ng pulis o ng kasundaluhan. Sa amin po ay resulta na po ito ng matagal ng conduct ng surveillance na isagawa po yung pag-generate ng search warrant as a result of cooperation coming from the community members themselves. At yung sakleyo naman po ay mula pa ng panahon bago pa lang naupo ang ating presidente, isinasagawa na po ito ng PNP. It is an institutional law enforcement mechanism. And I guess the President has nothing to do about what the PNP did, no? Dahil ito po ay on and off isinasagawa ng ating kapulisan. Okay, maraming salamat po. Another question. Gaano po kalaking tulong laban sa pamahalaan gaano po kalaking tulong sa laban ng pamahalaan kontra sa teroristang grupo ang pagkakaaresto ng ilang miyembro ng CTG sa Calabarzon? Well, malaki po ang impact kasi it goes to show na yung efforts ng mga kapulisan, so much so na maraming violations that were committed by the communist terrorist groups. Ang approach po natin is on the legal front, no? Gone are the days na kailangan tayong mag-isip ng mga pamamaraan how to cast aspersion against what the communist has been doing. What we are doing now is really to see to it that the laws are being enforced properly. Alam naman natin, we have learned enough of our lapses, of our flaws, but because this time we've been doing this in accordance with justice system, with human rights, with all the aspects where we can say na yung ating mga kapulisan ay alam ang mga procedures. And of course, with the support coming from other institutions, pati na rin ng mga organized communities, palagay ko sadya talagang nagdidwindle na yung support ng mga mamayan doon po sa communist terrorist operations, no? At malaki po ang impact nito doon po sa Calabarzon dahil isa po ito sa sites ng communist insurgencies, and we are hoping with the increased support coming from the communities, sadya po talaga silang magiging a thing of the past, hopefully before the end of the term of our president. Thank you po so much, Police Brigadier General Yusana. But we have more questions. I hope we could accommodate this. From our Zoom room po, can General Yusana confirm the details of Ka-Eric's account, specifically the effort to launch the Sparrow Unit's operations in Calabarzon or NCR? Also, why are they going back to a strategy they abandoned in the 1980s? Have the 6 suspects been charged in court or were complaints brought to the fiscals? Kahit dun po muna tayo. General Yusana po. Details of Ka-Eric's account,
I wouldn't want to On the Sparrow operations. cross Yes, regarding the ano po, the ako na effort to magkuhan. launch the Sparrow unit in Calabarzon. Ako na po ang mag-dedirectang sasagot, Miss Moderator. Yes po. Iyan po ay open declaration. Sa bahagi ni Joe Masison, yan po ay posted publicly sa kanilang official website na Philippine Revolution Web Central. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yan. Inilabas nila noong December. So, hindi na kailangan pong i-confirm kasi yan ay directive. It is an internal open directive na inilabas ng Central Committee ng Communist Party sa kanyang NPA. So, malinaw na hindi yan biro, but a very serious threat of assassination and murderous rampage na gustong gawin ng CPP, NPA, NDF upang tumiklop ang ating pamahalaan sa kanilang mga terroristic activities at mga atrocities. Pangalawa, hindi po nila inabandona ang Sparrow operations as part ng kanilang mga tactical offensives. Ang kanila pong inabandona ay ang urban basing ng NPA. Kasi ang mga Sparrow operatives or NPA operatives in the 80s, in the early 90s, ay nakabase sa urban areas. Dito sila nag-ooperate, dito talaga sila nagtatago, dito sila nagbubuo ng kanilang mga unit, at dito na sila namumuhay. Yun pong binago nila noong 1992 sa kanilang second rectification directive na tinatawag nilang rectify our errors and reaffirm our basic principles. Itinuwid po nila na ang mga NPA dapat nasa red area or kanayunan. Pupunta lamang sila sa mga sentrong syudad, sentrong lungsod at mga poblasyon at mga kabisera kung mayroong mga specific targets on specific occasions on high-profile operations that will render a very strong political military propaganda. Ibig sabihin po, selective yan at occasional. Hindi po yan nakabase dito sa syudad. Kung kaya po, nagkakaroon sila ng mga forward deployment of arms, intelligence network, at mga tagatago ng bala, armas, explosive at sasakyan, pati safe houses nila. Yan ang papel ng mga urban operators upang ihanda ang pagkasa ng assassination and liquidation operations ng kanilang mga Sparrow operatives. At pagkatapos niyan, babalik sila sa kanayunan, mag-regroup sa kanilang main body ng NPA unit nila. Yan po ang naging conduct nila after 1992. Taliwas yan sa kanilang ginamit noon na urban-based NPA at prematurely nagkakaroon ng mga NPA formation sa mga sentrong syudad at mga poblasyon kung kaya nadudurog sila at malaki ang tama sa kanila ng mga counter-military actions and counter-police actions na ginawa dito nang sila po ay mabisto na. Kaya iniwasan na nila yon. Yun po ang kanilang iniwasan, ang urban basing ng armado nila. Okay, maraming salamat po sa pag-clarify, no, Ka Eric. Babalikan ko po si General Yusana. Next question po is, have the 6 suspects been charged in court or were complaints brought to the fiscals? That's right, ma'am. Naisampa na po yung kaso. Violation of RA 10591, yung Firearms and Ammunition Regulations Act. Yung pong another violation is RA 9516 sa usapin po ng possession ng explosives, no? So those 6 persons that were arrested, sinabit na po sila for inquest case at nasa level na po ng prosecution ng kaso nila. Okay po. I will read last 2 questions from Ma'am Cecil po, ha. This is for General Yusana pa rin. Were the 2 police helicopters used in the medevac of wounded suspects, and to which hospitals were they taken? And when did the pre-operational briefing happen, and in which location po? I could not provide yet the details, but this will be part of the entire reports to be submitted by the CIDG to the Chief PNP. But on account, kasama po yung pag-deploy ng choppers, pati yung ambulance ng PNP doon po sa areas of engagement. And rest assured that with the utilization of these air and mobile assets, we can say na marami po talaga mga na-deploy na mga units po namin at hindi po ito isang bagay lang na the whims and caprices ng mga personnel po. Nakita din po natin, marami po sila doon, naka-uniforme at ready na po talaga nilang i-serve yung search warrant. Okay po. I will be reading the last question na po.
a spokesperson for the Calabarzon Police was quoted saying that the fatalities were the subjects of search warrants and engaged police and soldiers in armed confrontations. How do you reconcile Calabarzon Police spokesperson statement with that of presidential spokesperson Harry Roque, who said that the 9 were not holding guns when they were killed? I'm not privy to the supposed statement coming from Harry Roque, but insofar as the police officers are concerned, yung pong operation legitimately done, yung encounter was also carried out on the basis of the existing law that if there was what we call unlawful aggression, the police had to respond. So yung pong statement ng spokesperson ng Pro Calabarzon ay naayon po doon sa kung ano yung nangyari sa area po. Maraming salamat po, Police Brigadier General Yusana, sa pagsagot ng mga katanungan nito mula sa ating media. Mga kababayan, ngayong araw po ay napag-usapan na mga detalye na ganap. Yes po, Yusek I can answer the one about spokes. I can Yes. answer that. Okay po. It takes a while kasi before information can come to us, before ma-complete yung picture. So what happened with spokes is nagkaroon ng gap. So hindi namin siya na-fill in nung details. In fact, it took a while for us also to get the entire picture before we could So that was most likely what happened with spokes. Thank you po, Yusek Lorraine, for clarifying that on Presidential Spokesperson Harry's behalf. Maraming salamat po. Mga kababayan, ngayon po ay napag-usapan natin ang katotohanan at ang mga detalye sa naganap po na simultaneous implementation of search warrant in Calabarzon. Naway nabigyang linaw po ang inyong mga katanungan. At para po sa ating call to action ngayong hapon sa ating naganap na press conference, may we request the message of Yusek Joel C. Egco. Yusek Joel. Hi. All right. Thank you again, Mika, and thank you, everyone, for listening, for intently, for knowing the facts, behind what really happened last Sunday. So clearly, as explained by General Ildebrandi Sana himself, we were able to show you, the people, that we have 37 firearms and 15 explosives, and hundreds of ammunitions that were seized during and after the Sacleo operations. Let us all remember that, again, this is a simultaneous anti-crime and law enforcement operations conducted by the Philippine National Police. So malinaw po ito. So whenever the PNP conducts such operations, meron po malinaw that we have 40 or 41 search warrants. And according to General Sana, meron pang mga warrants nga na hindi pa na-approve dyan. So, but then again, ang dami nun, 41 search warrants, imagine that. And that proves the legitimacy of this operation. They cannot just do anything without such warrants. At ito pong mga warrants na ito ay dumaan sa ating mga korte. Hindi po magbibigay, tandaan po natin, hindi magbibigay ng search warrant ang isang korte kung wala pong matibay. Matibay na basehan ang isasagawang Sacleo o law enforcement operations, anti-crime and law enforcement operations ng ating pong kapulisan. Marami na rin po akong nakita, naranasan, na mga successful Sacleo operations po ng Philippine National Police sa iba't ibang lalawigan dito po sa ating bansa. Isa lamang po ito. Malinaw po natin na ipakita doon. And ang ating po namang mga ginagawa dito, ang kaibahan po natin, tayo po ay may mga existing effective mechanisms that are in place. Sabi nga ni General Usana again, feel free for them to file charges.
kasama po yan sa mekanismo na present po. Mga mekanismo na kagaya halimbawa, no, nabanggit kung nitong nakaraan lang, yung pagsasagawa ng Internal Affairs Service, no, ng Philippine National Police, dahil may namatay po dito no, ng motu proprio investigation. No, automatic naman po yan. In all sakleo operations of the PNP, pagka meron talagang deaths ay automatic nagki-kick in ang mga mekanismong ito. At ito po ang pagkakaiba ng ating pamahalaan. Tayo po ay may mga mekanismo, may mga existing mechanisms po tayo, no, na sumasaklaw din po sa ating mga ginagawa. Maraming batas na sumasakop at nagbibigay po ng guya or guide sa amin po ng mga government officials sa ating pamahalaan. Hindi po tayo basta-basta na basta susugod na lang gagawin ito, no, with impunity na sinasabi. So yun po, sana ito pong ating idinaos na online, no, virtual press conference na ito ay nakapagbigay po ng linaw, no, karagdagang kaalaman para po sa ating mga kababayan, no, na ang ating pong panawagan ay wag po tayo basta-basta maniwala sa mga paratang, sa mga propaganda, no. Malinaw po ito, sabi nga ni Ka Eric Almendras kanina, nakakasana halos, no, yung mga propaganda at linya nila, ang mga kanilang naratibo na pinarating pa. Alam po namin yon. Alam po namin, batid namin na ito pa yung mga karating, no, hanggang sa dulo ng mundo. At nakarating na nga po ito sa mga opisina ng United Nations, halimbawa. No? So lahat po ito ay ganyan po ang kanilang tinatawag na template. No? Yan po ay ang kahalagahan na malaman po natin ang relasyon ng underground sa mga open or sinasabi nilang mga legal fronts na sinasabi. But I tell you, as Ka Eric Almendras said a while ago during his presentation, naintindihan ko po rin yan, no? Dahil galing din po ako diyan. At nung ako po ay kadre, ganyan din po ang ginagawa namin. Ang talagang number one po namin ng mga nakokontak bago po kami magsagawa ng operasyon ay yung tinatawag pong mga white area contacts namin, no? Ako po mismo ang nakikipag-meeting sa kanila. At ang mga urban partisans na sinasabi o mga partisan units na sinasabi, ay kamiting din po namin. Naranasan ko po lahat yan nung ako po ay kumikilos sa Bataan. Lahat po yan naranasan ko po. At ang tawag nga namin dyan nung araw ay parts. No? Kamiting ko ang parts. Kasama ko ang parts. No? At itong grupo na ito, mga kamiting po namin, mga legal. Lahat po yan naranasan namin. Short for partisano. Short for partisano parts. parts. Sinabi ka, Eric, ay pinapatunayan ko, pinapatotohanan ko. At alam po yan ang mga dati ko rin kasama. Mga dati ko ring na-recruit na aking mga ka-collective. No? Maaring sila ngayon ay nagagalit sa akin. I don't care. But what we are doing here po ay para po sa ating sambayanan. Ito po ay para sa ating mga pamilya. Ako po isang lolo na. Hindi po ako magsisinungaling sa ngalan po ng aking apo. Kaya po kami ay naririto nila Yusek Lorraine, nila General Usana, nila Eric Almendras para magbigay linaw po, no, sa napakatagal na, napakadilim na yugto ng ating bayan. Talaga pong kung pag-uusapan ay panlilin lang, ay napaka-sistematiko po talaga niyan. So nandito po ang inyong pamahalaan, magtanong lang po kayo at lahat naman po yan ay may kasagutan. So yun po malaga dito, we are engaging with the people directly. Hindi po kami nagtatago, wala naman tayong itatago. Sapagkat ang ating pong pinakamatibay na ebidensya ay ang katotohanan. So yun po, yun ang aking masasabi. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kababayan. Mahal po namin kayo. Maraming salamat po, Yusek Joel C. Egco, para sa inyong mensahe. Ngayon po, let us hear the parting words of Yusek Lorraine Badoy. Yusek Lorraine. Thank you, Mika. Thank you, Yusek Joel. Natutuwa kasi ako na dumating tayo sa araw na ito. But I'll always go back to lagi akong babalik doon sa sinasabi namin paulit-ulit na itong Pangulo natin na ito, siya lang naman talaga ang gumawa ng ganito, di ba, na yung seryoso para protektahan at depensahan ang ating bansa.
At lahat kami dito ganon. Lahat kami dito ganon. Gusto ko lang i-reassure yung ating mga kababayan na marami nagsusugal ng buhay para sa inyo. Kasama doon ang AFP at ang PNP. Sila yung totoong, they really lay down their lives for our country. At ganun din ang ating Pangulo. Ganun din kami, lahat kami dito. At nakikita nyo naman na grabe din yung ginawa sa atin. Ang lalim-lalim na mga sugat na pinagagawa ng mga taong ito. Pero katulad ng sinabi ni Yusek Joel, meron kaming sandata na wala sila at yun ang katotohanan. Nakakaawa nga sila kasi talagang tapos na talaga sila. I really want to tell them, tapos na yung araw nila. Seryoso talaga kami, natatapusin namin ito. At ang role namin sa government as government communicators ay bigyan kayo, kasama sila Eric, no? Lahat tayo dito, lahat na nandito ngayon ay bigyan kayo ng linaw yung kasi ang dilim puro kasinungalingan, di ba? Puro mga above ground, below ground, ang hirap intindihin, di ba? Tapos activist daw, paano activist? Grabe yung ano na seize na mga firearms. Hindi yan activist, terrorist yan. At saka anong gagawin niya doon? I-display niya sa bahay niya? Hindi. Gagamitin yan sa sambayan ng Pilipino. Kaya ako ay natutuwa na meron tayong kapulisan at kasundaluhan na nandyan na magpoprotektahan talaga tayo. So, pero ganun pa man, hindi namin ito kaya mag-isa. Lahat tayo dapat sabay-sabay. At kahit na hindi kayo, in whatever part of the political spectrum you stand on, sana makipagkapit-bisig kayo sa amin kasi hindi talaga mura ang tunay na kapayapaan. Marami ang nagsugal ng buhay dito. Unang-una na siguro sila Eric, yan talaga yan ang number one ngayon na nandyan. Talagang nagsusugal ng buhay at saka kahit si Pangulo. So, pero ang totoong magpapapanalo nito talaga ay kayo. Kaya kami masaya kasi nakikita namin na kasama namin kayo sa laban na ito. So, thank you very much. Maraming salamat po, Yusek Lorraine Badoy. Maraming salamat din kay Police Brigadier General Ildebrandi Yusanan na ating nakasama, ka Eric Almendras, Yusek Joel C. Ecco, and muli Yusek Lorraine Badoy. Mga kababayan, let us not be fooled by what we see and what we hear. Let us always do a fact check. Let us be mindful with facts, for it is the key instrument that we can use to defeat the enemies. Ang katotohanan po, ang pinakamabisang armas ang meron tayo para matalo ang kalaban. And ladies and gentlemen, we are happy to say that we are winning this fight. And in order for us to keep winning, hinihingi po namin ang patuloy ninyong suporta at pagtiwala sa pamahalaan na kaya nating wakasan ang kalaban. Muli, ako po si Micaela Guerra ng NTF-ELCAC. Mabuhay Pilipinas at magandang gabi po sa ating lahat.